Text message na tumanggap talaga ng kickback si Marcos. Naku po, lumalabas ngayong araw na to, tsaka ng mga nakaraang araw. Ang lupit po talaga nga ng mga meron ng ebidensyang unti-unting lumalabas na hindi po si Romualdez lamang ang mastermind, kung hindi mismong si Bongbong Marcos. Naku po. Gago! Alam mo pag mga ganyang klaseng balita yan, pag may ebidensya, sana naman pakinggan at hindi lang basta-basta sasabihin na naman nung palingkera dun sa Malacanang na fake news yan. Kasi merong ebidensya na lumalabas At hindi po ito nanggagaling sa mga vlogger laang. Baka sabihin ninyo galing sa vlogger ito. Hindi po. Nanggaling po ito sa mga congressman din. At sila mismo nakakita. Marami po silang nakakita nung text message na yon. Naku, yari ka, huli ka. Gago! Pero meron nga tayong sinasabi, huli pero hindi kulong. Gago! Para yung mga jowa ninyong lagi nagpapalusot, di ba? Huli pero di kulong. Anyway, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Yang issue na yan. At marami pa tayong pag-uusapan. Etong mga banat ni Senator Robin. Ako, malupit to si Senator Robin. Talaga nga naman. Alam mo, etong tao na ito, hindi ho ito traditional politician. Etong tao na ito talagang pagbumanat. Naku, banat talaga. Dapat dito membro sa Banateros. Kasi kakaiba ito Pwede kaya natin itong gawing, ano yung tawag? Honorary member ng Banateros. Dahil nga naman napaka-tindi ng banat nito. Ano natin siya, sabitan natin siya na medalya. Tapos pag-uusapan din natin, tangina, walang katapusang issue sa China. Alam mo, yung issue sa China na yan, panakip butas talaga yan sa flood control. Kasi alam ng mga Pilipino, yung mga iba, kaya nila sinasalsal yan. Wala nang kwenta yung usapan tungkol dyan Tangina, usapan lang naman, basto si Tariela Yun lang naman Yun lang naman ang pinopoint out ng mga senador, basto si Tariela at ang ating presidente ay nag-e-effort na kausapin ng China. Tapos may isang general na kupal, kung ano-anong sinasabi. Sinasabi lang naman ng mga senador, tumahimik ka na. Hindi naman ikaw ang spokesperson ng DFA Hindi naman ikaw ang spokesperson ni Marcos pagdating sa foreign policy. Alam mo, yan ang trabaho ng DFA di ba? Bilang parang siya yung spokesperson nung chief architect ng foreign policy. Ibig sabihin, yung presidente, kung gusto niyang yung legwork, ika nga, o yung mga statement, di ba? DFA yan. Di ba? Etong DFA, yan ang kanilang trabaho. Talagang siguraduhin merong sinusunod na diplomasya sa pakikipag-usap. Itong kupal na si Tariela, bida-bida, nagmamagaling. Alam mo, sa totoo lang, ikaw Tariela, makinig ka sa akin Ang asikasuhin mo daw, sabi ni Sas, yung tito mo ba yun na congressman? Kasi balita, may mga flood control daw doon. Bali-balita lang naman po yan. Alleged po yan. Yan po ina-allege po ng ilan. At isa na hong nagbanggit po niyan ay si Sas. Sagutin mo na lang. Baka sabihin ng iba, sandali, banat bay. Ano naman ang kinaugnayan ni Tarantadong Tariela dito sa tito niya? O yung issue ng korupsyon sa flood control. Ano naman ang kanyang hindi naman niya yan sakop ng kanyang job description. Aba? May punto kayo diyan. May punto kayo. Hindi nga sakop yan ni Tariela. At hindi rin sakop ni Tariela ang maging spokesperson ng DFA. Gago! Parehong hindi niya sakop, so dapat manahimik na lang siya. Yun ang totoo doon. Pinakikialaman niya pa naano siya ngayon, natablado siya ni Sas ngayon na sinasabing, wag mo nang pakialaman. Hindi mo nga pinakikialaman to Hindi ka nga nangingialam dito sa issue ng flood control ng di umano ng uncle mo na congressman.
Uy, wag mo nang pakialaman din yung hindi mo trabaho. Security guard ka sa tubig. Ikaw ang boss. OIC ka. Ikaw yung tagapagsalita, OIC, na security guard sa tubig. Hindi ibig sabihin ikaw na may-ari niyan, animal ka. Oo. At the same time, kung ano gusto nung may-ari, meron silang admin. Nagigets mo? Halimbawa, sa mall o di kaya sa condominium, merong admin. At merong ano doon, pinaka-boss, yung parang pinaka-manager, admin. Diba? Yung pinaka-director, kung ano man ang tawag dyan. Naandun yung sa admin. Ikaw, hindi ka admin. Security ka. Hindi ko naman sinasabing mababa ang kanyang katungkulan o kanyang papel. Hindi, mahalaga din. Mahalaga ang lahat ng Coast Guard. Maganda ang kanilang trabaho. Kaya lang, eto si Tariela, lumalagpas. Para bagang security guard ng mall, mas magaling pa dun sa admin. Mas magaling pa dun sa manager doon sa admin. Security guard siya, dapat inaasikaso niya yung kanilang nasasakop. Di ba? Which is securing. Tapos magre-report nga yan doon sa admin. Boss nga nila yung admin. So ibig sabihin, ganun din dyan. Hindi ikaw ang tagapagsalita ng DFA unless inatasan ka. Pakita ka nga ng appointment. Di ba, lahat naman niya may appointment letter. Hindi. As a matter of fact, sinabi nga ni Cayetano, di ba, na dapat maghinay-hinay lang. Di ba? Ang mga nagsasalitang opisyal pagdating dyan sa issue na yan. Kasi pinaiiral ang diplomatic approach. Ika nga. Yun ang pinaiiral. Ikaw, wala ka barumbado ka bastos ka So, hayaan mo na lang yung mga nakakataas. Huwag ka magpiling. Kung gusto mo, tumakbo ka na lang senador. Pilingero ka Magsama-sama kayo nila Ontiveros. O, tumakbo kang congressman. Magsama-sama kayo ng mga epal na si Dilima, si Jokno. O, di ba? Gago! Hindi naman, hindi, alam mo, eto kasi merong sinasabi. Kasi yan yung pino-point out ni Cayetano Parang sinasabi niya, bilang lehislatibo, o legislative branch, yung branches of government, equal nga yan. Tama kayo dyan, equal yan. Executive, yun yung presidente at saka yung lahat ng departamento ng ating gobyerno na nag-e-execute ng batas. Legislative, yung gumagawa ng batas. Okay? At the same time, yung judicial, nag-i-interpret ng batas. At ang Supreme Court, ang final arbiter. Siya ang final decision. May kanya-kanya kayong trabaho. Although you are co-equal, you have your own job description. So anong ibig sabihin nun? Pagdating sa external na pakikipag-usap, external na pakikipagrelasyon sa ibang bansa, ang legislative, labas na yan dyan. Ang legislative, ang trabaho ninyo, gumawa kayo ng batas para sa Pilipinas, hindi para sa ibang bansa, hindi para sa pakikipag-relate natin sa ibang bansa. Nasa konstitusyon na yan Nasa konstitusyon na yan na inaatasan ng konstitusyon that the president is the chief architect of foreign policy. Malinaw na. Malinaw na yan sa ating konstitusyon. Meaning, wala nang iba pwedeng makisawsaw. Putang inang mga senator to. Nakikisawsaw. Tapos, pag itinutuwid sila ng mga matitikas dyan, tulad ni Marcoleta, ni Cayetano, pag sila tinutuwid dun sa kanilang katangahan, nung iba nilang mga kasamahan, tatawagin na silang tsinador. Alam mo kung bakit? Diyan sanay si Llamas Tandaan ninyo si Llamas, di ba? Dating aktivista yan, dating makakaliwa yan, dating komunista. Ewan ko, hanggang dati na lang ba? Baka hanggang ngayon, di ko alam Pero dating ganyan yan. Kaya sanay yan sa propaganda. Alam mo naman ang makakaliwa. Alam mo yung style na makakaliwa? Yung magdadrama, magdadala ng impeachment na may dala-dala pang trolley. Yung mga ganyang yung maglalakad. Pukin ang inang yan. Ba't di nyo nalang dalhin? Hindi na yung, diyan kayo media diyan lang kayo. Sabay-sabay kaming lalabas, hawak-hawak yon, may drama. Alam mo, sanay yung mga terorista dyan. Yung mga makakaliwa, sanay dyan. Oo, yung ganyang klaseng drama. Kaya itong si Llamas,
Oh, commentator, sumulat siya ng tsinador, di ba? Yan yung mga style ng mga makakaliwa at mga terorista. Yung drama, kailangan merong name calling, tsinador. Oo, di ba? Sanay sila sa ganyan. Ito namang media, alam naman natin, ang media, left-leaning ang media sa Pilipinas eh. Actually, di ba, kung maaalala nyo, in-interview namin dati sa una naming programa, dun sa Tambayan, dun sa DWIC, na-interview namin dun yung mga propagandistang nagbalik loob na sa gobyerno. Ang talagang sinabi nila on radio and on us, the first target of this left-leaning terrorist group, yung media. Diyan sila unang nagpapasok ng mga kaalyado nila. Bakit kanyo? Kasi sabi nila, importante na kung sino yung mauna sa impormasyon, yun ang tatatak sa isip ng tao. Whether it is a lie, whether hindi mo napatunayan, basta unang ikaw nagbitaw niyan, tatatak yan sa utak ng tao. Yung mga bawi, yung mga kabig, yung mga hindi ang tawag doon, yung para bang tinutuwid nila yung sinabi nila, hindi na pakikinggan ng tao yun. Ang importante yung unang bitaw. So pag sinabi ng media na tsinador, hindi na pakikinggan yung explanation. Hindi na papakinggan kung sino lang ba yung mga yon. Basta sasabihin nila, tsinador si Cayetano, tsinador si Marcoleta. Kasi ganun sila kagaling pagdating sa propaganda. Kaya nga duda ako dito kay Llamas eh. Gago! Kung talaga bang hindi na ito makakaliwa, duda ako dito eh. Tandaan ninyo, dating makakaliwa ito. So, duda ako kung talaga bang tumiwalag na siya dyan, porket naging balalay siya ni Pinoy nun. Pero halatang-halatang sanay sa kasinungalingan. Kasi iba yung sinasabi niya kay Cayetano noon at iba yung tono niya ngayon. Dati sinasabi niya kay Cayetano na na kumbinsihin daw si Pinoy na alam mo yon, maging diplomatic sa China. O ibig sabihin maging friendly. Pero ngayon, sobrang anti-China na. Alam mo, isa lang hinala ko dito eh. Sabi nga nung iba, gawain ng mga CIA ito eh. Alam nyo, ang CIA, kung pag-aaralan nyo yan, hindi po ito yung kwentong bororot ha. Ito po yung kwento talaga ng pagmakikita ka sa mga documentary. At pagdating sa buong mundo, ang Amerika, pakailamero yan eh, through their CIA. Kumukuha sila ng mga kaalyado. Gusto kasi nila, kaalyado yung bansa kasi nakikinabang sila. So pag hindi nila kaalyado, manggugulo sila. Bakit? Para pag nagkaroon ng gera, tatakbo sa kanila kasi sila ang nagpo-provide ng weapons. 'Di ba? Iyan ang kanilang bentahe. Wala nang pera ang Amerika eh. Totoo lang ha, hindi ako nagbibiro. Nung huling punta ko nga dyan, tangina, iskwakwa. Maganda lang, malamig. Pero kung ikukumpara mo na sa ibang bansa, wala na, iskwaking na Brad. Wala nang pera, pasensya na ha. As in, yung konting dolyar lang, nirereklamo na ng tao. Isquawking na ekonomiya nila eh. Sila, kumikita na lang, hindi dahil sa gold reserves. Hindi na sila kumikita doon, kumikita sila sa gera. Kaya tuwan-tuwa sila pag may gera, guguluhin nila. At the same time, itong nangyayari na ito sa Pilipinas at China, pag nagkaroon ng gulo dyan, makikinabang sila. Kaya nga pinupuntir nung panahon ni Pangulong Duterte, bakit di natin ayusin? We are all Asians. Dapat tayong Asians, kaya nga meron tayong may masamahan tayo eh. 'Di ba? May samahan tayo, dapat tayo nag-uusap-usap. We negotiate to each other. Tayo dapat, kasi remember, mas malapit ang China sa atin kaysa sa Amerika. So, kung alam mo, ang daming negosyo na naipapasok sa Pilipinas ng China, mga factory, ang dami dito. Bakit ginugulo nito? Tanungin ko kayo. Ito, practical na lang na tanong eh. May pakinabang ba tayo sa Amerika? Honestly, aside from this, nakakapanood tayo ng Netflix, at saka ng Amazon Prime. Ano pa ang pakinabang natin dyan? Pagdating sa ekonomiya? Wala.
karamihan talaga kinukuha natin sa ibang bansa. Kumukuha pa nga tayo sa Vietnam, sa Indonesia, ng mga produkto sa China, sa Japan. Yan tayo nakikinabang eh. 'Di ba? Diyan tayo nakikinabang ng negosyo. Yung mga kumpanyang galing sa Amerika, bagsak. 'Di ba? So, anong ibig ko sabihin? Bakit natin inaaway? Bakit tayo sumasawsaw? Kaya nga, honestly, alam nyo naman, ever since, kayo nagpabudol kay Marcos. Ako, hindi ako nagpabudol. Nanindigan kami, kahit galit na galit kayo. Gusto nyo kami saktang banateros. Bakit? Hindi nyo kami nakuha eh. Yun ang totoo. Di ba? Kaya nga kami solid eh. Solid kami hanggang ngayon. Bakit? Hindi kami nag-BBM. Walang nag-BBM sa amin. Si Jack lang ang nag-BBM sa amin, pero huli na yun. Siya ang huling pumasok sa BBM. Huling pumasok sa Banateros. Siya lang ang nag-BBM sa amin. Pero kaya namin siya kinuha ngayon kasi hindi na siya BBM. Pero wala sa amin nung time na yon na membro. Kami yun, 5 kami nun eh. Una, nagsimula sa 5 yan eh. Lahat kami solid. Hindi kami bumitaw kay Pangulong Duterte. So ano ibig ko lang sabihin? Simpleng-simple lang eh. Alam nyo, mga kababayan, itong nangyayari sa atin sa awayan ng China at saka ng Amerika, hindi kasi naiintindihan ng iba. Tayo, enjoy na enjoy tayo. Pro-America tayo kasi gusto nyong tumangos yung mga lintik nyong ilong. Di ba? Dahil gusto nyong pumuti. Di ba? Ganun eh. Yan naman talaga reason eh. Di ba? Tuwan-tuwa tayo pag kami Amerikano kasi ang connotation natin pagka Chinese, rude yan. Yan yung dumudura-dura. Yan. Alam mo, maraming loko-lokong Chinese. Sa dami kasi nila eh. Madami sila. Maraming loko-loko, pero maraming matino. Sa katunayan, kung papansin niyo ngayon, karamihan ng matagumpay na kumpanya sa Pilipinas ay Filipino-Chinese. Ano ibig sabihin nun? If, bantakin nyo, kunwari, meron na tayong galit sa China noon, baka itong mga Chinese na nagpunta sa Pilipinas, na kaya naging Filipino-Chinese na yung mga anak nila, hindi natin pinapasok noon. Ang daming negosyong nawala. Ang daming wala tayo. Wala tayo siguro SM, wala tayong Philippine Airlines, wala tayong Jollibee. Alam mo yun, ang dami. Pero dahil noon, walang takot, hindi pa inaano yung fear sa mga Chinese, malaya sila, nakakapagnegosyo. Ngayon, para bagang talagang binabahira natin sila ng pangit sa mga yan. Alam mo, galing kami Davao. Di ba alam naman natin magandang relationship ng China at Davao. Bakit? Kay Pangulong Duterte, kay Pastor Kibuloy, sa mayor nila ngayon. Magandang relasyon ng China at saka ang Davao. Punta kayo ng Davao. Alam mo, hindi sa pagbibiro kulang na lang talaga lumamig dun eh. Bakit? Pag lumamig na dun, para ka nang nasa ibang bansa. Kasi matino, maayos, malinis, mabait ang tao, malambing magsalita, hindi rude. Hindi katulad natin dito sa Maynila. Totoo naman. Bastos, ang ingay, yung tambutso, kaliwat kanan, brrr, brrr. Doon, wala. Alam mo yun? Yung takbo ng sasakyan, hindi yung napakaraming kamote. Wala. Halos wala ka makikitang kamote doon. Kasi nga naman, talagang takot sila magpatakbo ng mabilis dahil kaliwat kanan ng camera, kaliwat kanan ng checkpoint. Saka nakakita nun. Tapos ang mga infrastructure, puro tinulong ng China sa Davao. Bakit? Sinakop ba? Sa totoo lang, putang ina, mas maraming inchik sa Maynila kaysa sa Davao eh. Walang biro. Pumunta kayo sa Malate, pumunta kayo kung saan. Punong-puno ng Chinese, sa mga kondo, punong-puno ng Chinese. Ano ibig ko sabihin? Bakit yung Davao di naman nila sinakop? Nagnegosyo lang sila, ang ganda naman. At the same time, pag may makita kang Chinese, matino. Kasi maganda ang relasyon. Yeah? Maganda yung relationship doon. Dito, ginagawa nating demonyo kagad sila. Tapos etong nakakahiya tayo, alam mo, sampal sa atin yung sinabi ng ambassador. Ginagawa nyo kaming panakipbutas ninyo sa korupsyon ninyo eh. Ayusin nyo muna yung mga sarili ninyo. Parang ganun ang tono nila. Hindi ko sinabing verbatim to Parang ganun ang tono nila. Ayusin nyo muna yung sarili ninyo bago nyo kami banatan.
Hindi nga kayo maayos. Alam mo, ang sakit sa puso nun. Yun ang tinatawag na sampal. Tama eh. Bago kayo magalit sa amin, bago kayo magreklamo sa amin, ayusin nyo muna yung problema ninyo. Mga gobyerno ninyo, korap. Mga government official ninyo, puro magnanakaw. Yun ang talagang makikita mo na tangina, oo nga, ano? Bakit ba natin sila pinakikialaman, inaaway? Ito ngang mga korap sa atin, yung putang ina, nakabarong pa. Nandun, sa kamera. Tuwan-tuwa, nung dumating si Romualdez, kulang na lang, punasan. Dinaig pa yung yung ano ba yun, yung nasa red, dun sa Quiapo. Di ba? Nung dumating si Romualdez, may nakita ako, halos lahat talaga naglapitan sa kanya. Parang, boss, kamusta na yung komisyon natin dyan? Parang ganun eh. Di ba? Oh. Bakit nga? Gusto kasing pagtakpan ang flood control korupsyon ng gobyernong ito. So gumagawa sila ng iba't ibang issue. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang